Praise God, purihin po ang Panginoon Diyos. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Happy, amazing Sunday, everyone. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. At lagi po ako nagpapaalala sa inyo, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man katindi, kabigat, gaano man karubdob, gaano man ka masalimuot, gaano man kadilim, ang lahat po ng pinagdadaanan natin dito po sa mundong ibabaw. Biblically speaking, gusto ko pong ipaalala sa inyo, tiyak mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Before we proceed sa ating pong pang-apat na installment, and I should say ito po yung ating pong series closer o yung tinatawag nating series break, pwede na rin natin sabihin ganon. Ito pong April series natin na Undefeated, Victory Through Christ Alone. Pwede po ba? I-type nyo po sa comment section right now. I-type nyo po dyan sa comment section, where are you attending? Saang lugar po kayo nasa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao, saan part ng Luzon, saan part ng Visayas, ng Mindanao. Pwede po bang i-type nyo para at least ma-encourage yung ating online community na wow, nakakarating na po pala tayo dito sa Japan. Shout out po sa mga taga South Korea, Singapore, meron po sa ating nanonood from Kingdom of Saudi Arabia, Brunei. We have amazing people from Norway. Meron pong nanonood sa atin ng mga taga Los Angeles, California. May mga taga Miami. Meron pong nanonood sa atin from Switzerland. Perhaps meron din po, shout out din, meron pong nanonood sa atin from Qatar. Meron po mga taga Qatar na nanonood po sa atin. I-type nyo po dyan sa comment section kung saan po kayo nanonood upang sa next na Sunday service po natin, maalala ko at maibahagi po natin dito po sa online streaming natin na nakakaabot na po pala dito yung ating pong online pananambahan. Welcome po kayo sa Amazing of Crossover Campus. Alam niyo po, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon at umpisahan po natin yung pagtatapos. Umpisahan natin yung pagtatapos ng series ito na ito sa isa pong reality. Lahat po tayo, wala pong exemption. We are all experiencing pressures. Meron po mga pressure points po tayong mga pinagdadaanan. But before we proceed, define muna natin, ano nga ba ang pressure? Pressure is the weight you feel when life's demands exceed your strength. Example, yung mga nag-gym po dyan. Example, meron kang, kapag nag-gym ka, naalala ko nung first day ko sa gym, yung 2.5 kilos, 2.5 kilos, sobrang bigat na bigat sa akin yun. Ang pinakamagaan sa akin nun, yung 1 kilos, yan. Okay lang yun, relax ako. Pero pag pabubuhati mo na ako ng 2.5 hanggang 5 kilos, antindi na ng pressure sa katawan ko, specifically sa muscle ko. Yun po ibig sabihin ng pressure. Beyond na siya doon sa kakayanan mo. And lahat po tayo, meron po tayong mga pressures. I want you to type that in the chat. Come on, i-type nyo nga po yung word na pressure. Come on. Lahat po tayo, meron po tayong pressure. Yung some of us, meron po tayong pressure sa trabaho. We've been experiencing stress, burnout. Meron tayong pinagdadaan ng depression. Meron tayong mga pinagdadaan ng mga work-related na issues such as yung relationship natin sa ating empleyado, sa ating mga katrabaho. Yung iba naman sa atin, meron pong pressure sa family na ikaw na lang ang single, kayo na lang ang mahirap, kayo na lang ang walang kotse, kayo na lang ang, alam mo yun, lugmok sa buhay. Marami sa atin naman pressure sa relationship, pressure sa ministry. At minsan, ito pong pressure na ito, meron din pressure galing sa sarili. At yung mga panahon na ito po yung panahon na kung saan nakakapagpahinga ka pa, pero parang pagod ka pa rin. Nasubukan niyo po ba yun? Yung nakakapagpahinga ka, nakakatulog ka, pagod ka pa rin pagising mo. Hindi ito ordinaryong pagod lang. Ito ay tinatawag nating mga pressure points. At ang question ngayon, hindi po kung may pressure ba. Ang tanong sa atin ngayon, paano natin haharapin, paano tayo magre-respond dito sa mga pressure natin sa buhay? Kasi whether we like it or not, estudyante ka, bata, matanda, may asawa o wala, we are all experiencing pressures. At ang pressure, it can make you or break you. Marami pong mga Christians, dahil po sa pressure na palayo po sila sa Diyos. At marami naman pong Christians, dahil po sa pressure, lalo pong lumalim ang kanila pong pananampalataya sa Diyos. So, ito pong pressure na to, depende sa respond mo. It's either, it's gonna make you or break you. So, ang goal po natin sa umagang ito, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood,
paano natin hahayaan? Paano tayo magre-respond kapag meron po tayong mga matitinding pressure, matitinding problema na pinagdadaanan po sa buhay? Kaya po sa umaga pong ito, sa tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood, samahan niyo po ako sa atin pong talakayin, sa atin pong topic entitled From Pressure to Pleasure. Pwede po bang i-type niyo sa comment section, From Pressure to Pleasure. Now, I want you to open your Bibles with me sa Matthew chapter 11, verses 28 through 30. Basahin po natin ito sa NIV. Sabi po ng verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Verse 30, "For my yoke is easy and my burden is light." Sa passage pong ito, by the way, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Sa passage pong ito, si Jesus Christ po ang nagsasalita. Nagsasalita po siya sa mga taong pagod na at di lamang po sila pagod physically sa kanilang mga pinagdadaanan, pagod din po sila spiritually. Ito po ipatungkol sa kausap po ni Jesus Christ dito ay mga Hudyo. Mga Jew po na nabibigatan po sa religious system nila noong unang panahon. Ito po kasi mga Pharisee, bukod po doon sa kanilang batas ni Moses, nagdagdag pa po sila ng tinatawag na mga fence law, na kung saan naglalagay pa sila ng mga mabibigat na batas at mga expectation, parang checklist po of righteousness, pero wala itong tunay na kapahingahan para sa kanilang kaluluwa. So just try to imagine yung mga taong nakikinig kay Jesus, hindi lang po sila pagod sa kanilang mga personal na mga trabaho, mga personal affairs, pagod din sila trying to earn the favor from God. At dito po pumapasok yung radical na invitation ni Christ. Kaya po sabi ng Bible, "Come to me." Yan po yung promise niya. Hindi lang po ito kapahingahan ng katawan, kundi kapahingahan po ng soul. Basahin natin sa verse 28 ng The Message. Sabi doon, "Are you tired?" Para mas makuha natin yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Sabi niya, "Are you tired? Worn out? Burnt out on religion?" Yan po yung context nun. "Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest." Pwede po bang i-type natin sa comment section, real rest, tunay na kapahingahan. Yan po ang goal natin ngayon. Paano ma-turn itong pressure na pinagdadaanan natin sa buhay into pleasure? Paano tayo makakapagpahinga? Tunay na kapahingahan. Why? Kasi po ang tunay na rest, pwede ka pong magpahinga physically, pwede ka magpahinga ministerially, pero kapag ang kaluluwa mo ay hindi nagkakaroon ng tunay na kapahingahan, feeling pagod ka pa rin. Kaya nga po ang salita pong rest sa Greek ay anapausis, na ang ibig sabihin ay recreation, restoration, refresh. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin sa araw pong ito, how to turn pressure into pleasure? I don't know about you. Hindi ko po alam kung gaano katindi ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung sino yung matinding kabigatan mo sa buhay. Ano yung problemang pinagdadaanan mo. Pressure sa family, sa finances, sa health, pressure sa work, sa business, pressure sa mga pinagkakautangan. How to turn pressure into pleasure? Paano tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan? Number 1, sa verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." How to turn pressure into pleasure? Pwede na rin natin sigurong tanungin, paano tayo magkakaroon ng tunay na rest, na real rest? Number 1, come to Jesus. Bakit po importante na lumapit tayo kay Jesus? Kasi nakadepende sa nilalapitan mo ang kasasapitan ng buhay mo. Let me just repeat it. Nakadepende sa nilalapitan mo ang kasasapitan ng buhay mo. Tandaan mo, hindi lahat ng nilalapitan mo ikakaayos ng buhay mo. Hindi lahat ng nilalapitan mo ikakaayos ng marital problem mo. Hindi lahat ng nilalapitan mo ikakaayos ng studies mo. Hindi lahat ng nilalapitan mo ikakaayos ng health mo. Hindi lahat ng nilalapitan mo ikakaayos nyo ng conflict nyo sa kumpanya. Ulitin ko po, nakadepende sa nilalapitan mo ang kasasapitan mo. Regardless ano man ang pinagdadaanan mo, you need to check. Sino ang una kong nilalapitan kapag dumadaan ako sa matinding pressure? Kaya sabi po ng verse 28, paano ako lumapit kay Jesus? O ano yung response ko sa paglapit kay Jesus?
Una, you need to come to Jesus immediately. Pwede po bang i-type sa comment section? Immediately. Sabi ng Bible, come to me. Yung salita pong come, galing po yan sa salita pong Greek na duete, na ang ibig sabihin ay come as a particle of exhortation, incitement, urgency po ang ibig sabihin yan. May sense of urgency. And followed by imperative, utos, come now. Nung sinabi ni Jesus Christ na come to me, sinasabi niya, ngayon na, lumapit ka na sa akin. Ang sinasabi lang ni Jesus Christ sa atin ngayon, wag natin ipagpapabukas pa ang paglapit kay Jesus. Kung alam mong pagod ka na spiritually, lumapit ka na kay Jesus. Ang solusyon sa spiritual problem mo, hindi alak, hindi droga, hindi panibagong relationship. Kahit na magpapalit-palit ka ng relationship, kahit magpapalit-palit ka ng trabaho, kahit magkumita ka ng malaking pera, kung ang problema mo na ay kaluluwa mo, hindi ito matutugunan ng kahit anong offer ng mundong ito. Kaya po napaka-importante that we follow Jesus or come to Jesus, not tomorrow, not the following day, but immediately. The mere fact na narinig mo ngayon ang mensaheng ito, you need to come to Jesus immediately. Why? Kailangan natin ito dahil some of us pagod na spiritually, some of us pagod na emotionally, yung iba naman pagod na sa paggawa ng kasalanan, lumapit ka na ngayon. Tanggalin na natin yung lagi nating sinasabi na tsaka na ako lalapit kay Lord pag okay na ako, tsaka na ako pupunta ng church kapag malinis na ako. Lagi kong sinasabi itong illustration na to sa mga taong tinuturuan ko at tinutulungan ko na mapalapit at manumbalik sa ating Panginoon. Sabi ko sa kanya, let's say for example, meron akong kotse at meron kang car wash. Tapos sinasabi ko, tsaka na ako magpapa-car wash pag malinis na yung motor ko, yung kotse ko. So makikita mo yung kotse ko, putik-putik, galing sa off-road, tapos naulanan, tapos naputikan, tapos kung ano-ano mga dumi pa na mga ibon yung nandun. As in, ang dumi. Tapos sabi mo, Pastor, linisan na natin yung kotse mo. Tapos ang sabi ko, tsaka ko na ipapa-car wash yung kotse ko pag malinis na. Malamang ang sasabihin mo, Pastor, illogical yan. Yes, that's true. What can we learn from that illustration? That sounds illogical. Hindi ka pupunta sa car wash pag malinis na yung kotse mo. Pupunta ka sa car wash para malinis ang kotse mo. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. We come to Jesus immediately because we need Jesus. At hindi lang yun. When we come to Jesus, pangalawa, we come to Jesus honestly. Come on, type that in the chat, honestly. Sabi ng Bible, come to me all you who are weary and burdened. Mga nabibigatan at nagugulumihanan. Mga minamahal ko pong kapatid, some of us are feeling pressured right now in life. May mga problema po tayong pinagdadaanan, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pinakamahirap gumaling ay yung mga taong buong buhay nila, inaakala nila na wala silang sakit. Ang pinakamahirap na tao na humingi ng tawad sa Diyos ay ang mga tao na buong akala nila all throughout their lives wala silang kasalanan sa Diyos. Ang pinakamahirap humingi ng tawad, magpakumbaba na tao sa kanyang mga nasaktan, sa kanyang mga naapi, sa kanyang mga naabuso, ay yung mga taong feeling nila and all throughout their lives, pinaniwala nila ang kanilang mga sarili na wala silang kasalanan. And ultimately, ang pinakamahirap pong maligtas na mga tao ay yung mga taong buong akala nila, ligtas sila kasi nagsisimba sila, kasi mabait sila, kasi kaanib ako sa ganitong iglesia, kasi ganito ginagawa ko, kasi marami akong dinonate na pera sa church. Kapatid, we come to Jesus honestly. Ano yun? Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo walang maipagmamalaki sa ating Panginoon. We need to admit the real state of our life. Tigilan na natin yung pagpapanggap. Pwede bang i-type mo sa comment section, tigilan mo na. Tigilan na po natin yung pagpapanggap. Tigilan na po natin ang pagkukunwari. When we come to Christ, we do not just come immediately. We come with full honesty. Pangatlo, come to Jesus expectantly. Sabi ng Bible, and I will give you rest. Mga kapatid, kapag lumapit po tayo sa Panginoon, hindi po siya kagaya ng ibang tao na kapag ka nagsabi ka, minsan nauudlot, minsan hindi totoo, minsan nagkukunwari, minsan, alam mo yon, yung mga pangako lang na drawing lang ba. Pero kay Jesus Christ, kapag ka siya ay nangako, may maaasahan ka sa Kanya. Sabi ng Bible, I will give you rest. That is why we need to come to Jesus expectantly. Kapatid, lumapit ka kay Jesus. Manampalataya ka sa Kanya. Hindi ito empty promise. Kapag ka lumapit po tayo sa ating Panginoon, tatanggapin ka niya at magkakaroon ka ng tunay na kapahingahan.
expect Jesus na gagaling ka sa Kanya. Especially ang iyong kaluluwa, ang iyong sugatan na puso, ang iyong maruming buhay, si Jesus Christ kaya Kanyang pagalingin spiritually. Physically, kaya ka rin niyang pagalingin. Kaya niyang i-provide ang iyong pangangailangan. When you come to Jesus, you come to Jesus expectantly. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, every time na dumadaan po tayo sa pressures, dumadaan po tayo sa matinding mga problema ng buhay, parang halos wala ng kapahingahan, ang tunay na kapahingahan kay Kristo lamang po matatagpuan. That is why we need to come to Jesus, not tomorrow, not the day after tomorrow, not next week, not on December. We come to Jesus immediately, as in now na. I-type nyo po sa comment section, now na. Come to Jesus honestly, come to Jesus expectantly. Pangalawa, sabi po ng Bible, verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." How to turn pressure into pleasure? Paano ko magkakaroon ng tunay na kapahingahan? Yung real rest, number one, you need to come to Jesus. Pangalawa, you need to submit to Jesus. I-type nyo nga po sa comment section, submit to Jesus. Pag sinabi pong yoke, sabi ng Bible, take my yoke. Makikita nyo po dyan sa illustration natin sa ating screen. Sabi ng Bible, hindi pala Bible, no? Yung meaning ng Bible, ng yoke. A yoke is a heavy wooden bar that fits over the neck of an ox so that it can pull a cart or a plow. Ibig sabihin, para makapag-araro po siya. Now, napaka-strange po nitong paradox na to kasi yung taong sinasabihan ni Jesus Christ na buhatin nyo to, meron na rin silang buhat-buhat. By the way, meron pong dalawang yoke na pinag-uusapan dito sa Book of Matthew, particularly sa mga verses na ito. Una, yung yoke of the Pharisees. Ito po yung mga additional na mga pinapabuhat ng mga Pariseo sa mga Israelita. Bukod sa law of Moses, meron pang dinagdag sila na mga fence law. So ito pong pangalawang yoke naman, yung yoke po ni Christ. Imagine mo, mga taong overloaded na nga, tapos ngayon, papakargahin mo pa ng yoke ni Christ. Now, paano mawawala? Ibig sabihin ba nun, nawawala ang tunay na kapahingahan? No. Si Jesus Christ po, ginamit po niya yung yoke bilang sign ng submission. Everybody type that in the chat, submission. Bakit importante ang submission kay Christ? Kaya po merong submit to Christ. How to turn pressure into pleasure. How to experience real rest. Bukod sa paglapit kay Jesus, mag-submit ka kay Jesus. Bakit? Marami po kasing lumalapit kay Jesus, pero hindi naman handang magpasakop kay Jesus. Ulitin ko, maraming mga tao ngayon lumalapit kay Jesus dahil may pangangailangan sila, pero hindi sila handa na magpasakop sa ating Panginoon. Nung sinabi ni Jesus Christ na, take my yoke upon you, it means, sinasabi lang ni Jesus Christ, mag-submit ka sa akin. Nung sinabi ni Lord na, take my yoke upon you, sinasabi niya lang, maging masunurin ka sa akin. Nung sinabi ni Jesus Christ na, take my yoke upon you, sinasabi niya, tanggapin mo yung task. Pakinggan maigi, may task akong ibibigay sa'yo. Pero itong ibibigay na task niya, hindi yung religious na task na binibigay ng mga Pharisee. Mamaya mas maunawaan natin. So, ang ibig sabihin lang, submitting to Jesus speaks about responsibility. Type nyo po sa comment section, responsibility. Yung salita pong yan na take my yoke. Ibig sabihin po niyan service, obligation. Now, ano po pwede natin matutunan dito, mga minamahal kong kapatid? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang pahinga. Yes, when you come to Christ, you will experience rest. Wala pong masama doon. Tama po yun. Pero ang pagsunod po kay Jesus Christ, ang paglapit kay Jesus Christ, meron din pong kasamang responsibilidad. Ibig sabihin, hindi ka lang tumanggap ng grace. Importante din na nagpapasakop ka kay Jesus Christ bilang Panginoon. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, willing ba akong sumunod kay Lord? Paano kung magdedemand na si Lord ng time sa'yo? Well, Lord, baka naman. Pwede kitang gawing Savior ng buhay ko, Lord, pero wag Lord. Kaya po sabi ng Bible, many will come to me at sasabihin, Lord, Lord, Lord. Pero sabi ni Lord, away from me, you evildoer. Maraming nagsasabing Christian sila, but they are not willing to the Lordship. They are not willing to submit.
sa Lordship po ng ating Panginoon. Tanungin kita, willing ka bang sumunod kay Lord kahit mahirap? Willing ka bang sumunod kay Lord kahit outside of your comfort zone? Willing ka bang magbigay ng time kay Lord? Willing ka bang magbigay ng treasure kay Lord? Willing ka bang ibigay kay Lord yung talento na siya rin mismo ang nagbigay sa'yo? Ibig ko sabihin, magpagamit sa ating Panginoon. O gusto mo lang ng blessing pero ayaw mo ng obedience. Tandaan mo, when you submit to Christ, it speaks about responsibility. Hindi lang yun. When you submit to Christ, it speaks about redirection. Come on, type that in the chat. Responsibility and redirection. Kapag ka sinabi mong susunod ako kay Lord kasi sobrang pressure na ng mundo, gusto ko na ng kapahingahan, ang kapahingahan, meron po yung kasamang responsibilidad. Una, responsibilidad. Pangalawa, meron pong redirection. Sabi po ng The Message sa verse 28 to 30, basahin natin ulit. Are you tired? Worn out, burn out on religion, come to me. Get away with me. Ganda na, no? Nakakita na ba kayo ng gano'n? Yung, tara, mang-hold up tayo, get away car natin to. Alis tayo. In a positive sense, ito yon. Get away with me and you will recover your life. Bakit recover? Marami po kasi sa atin ngayon, akala nila, yan na ang buhay. Tandaan po ninyo, ang tunay na buhay ay hindi yung buhay na masagana lang financially and physically, wala pong masama doon. Ang tunay pong buhay ay merong kasaganaan spiritually, yung relationship po natin sa ating Panginoon. So, kung nakikinig ka man ngayon, kung meron ka man pinagdadaanan ngayon, baka ginagamit ni Lord ang problema mo, yung pressure mo, to the point na hindi mo na kaya yung bigat para ma-recover mo yung tunay mong pagkatao, para ma-recover mo yung tunay mong identity, para ma-recover mo yung tunay mong posisyon sa Diyos, para ma-recover mo yung intimacy mo sa ating Panginoon. Sabi ng Bible, I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Hoy, hindi lang pala mag-work, hindi lang pala mag-walk, mag-work. Work with me. Watch how I do it. Naku, napakaganda niyang verse na yun, yung watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Nung sinabi po ni Jesus Christ na, take my yoke upon you, ang sinasabi ni Jesus Christ, place yourself under my direction. Tanong, sino ang nagtitimon ng buhay mo? Sino ang nagdadirect ng buhay mo? Kung pera lang, delikado. Kung babae o lalaki lang, delikado. Kung ang mundong ito, delikado. Kung ang kultura na ito, delikado. Importante ang nagdedirect ng buhay natin ay si Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Again, yung yoke po, wooden bar po yan na nakafit doon po sa neck po ng ox para po hatakin kung ano yung mga dapat nilang hatakin. Now, nakikita mo naman po natin yan sa screen. Sa last part na lang yon. Mamaya na natin pakita yon. Punta muna tayo sa point na ito. Bakit hindi na lang dapat pakawalan? May nagtanong sa akin one time, nagkakandak ako ng life group o yung tinatawag nating Bible study. Pastor, bakit hindi na lang pakawalan? Bakit tinanggal yung yoke sa religion tapos papalitan ng yoke ni Christ? Bakit kinakailangan? Type nyo nga sa comment section, bakit pa? Bakit pa kinakailangan? Bakit hindi na lang pakawalan? Alam nyo kung bakit? Kasi baka lalong masira ang buhay kapag walang guidance. Yoke speaks of guidance. Yoke speaks of right direction. Now, paano kung tinanggal mo yan? Di lalong nagkawatak-watak ang buhay. Kaya, di ba sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Mga kapatid, please, gusto kong tandaan nyo ito, hindi ka malulugi kapag sumunod ka sa Kanya. Hindi ka lugi kapag naglingkod ka sa Kanya. Hindi ka malulugi kapag nagbigay ka sa ating Panginoon Diyos. Maniwala ka, hindi ka ililigaw ng submission mo kay Jesus. Kaya sabi niya, take my yoke upon you. Yoke is not a joke. Huwag po natin kalimutan, alam ni Jesus Christ ang ginagawa niya. At kapag sinabi ni Jesus Christ na sumunod ka, alam ni Jesus Christ kung saan kanya dadalhin. Mga kapatid, simulan na po natin mag-submit kay Lord. At kung sinasabi natin, gusto natin ng tunay na kapayapaan, gusto natin ng ma-turn yung pressure into pleasure, kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, may responsibilidad at may redirection na mangyayari. Hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo.
Ulitin ko po, bakit hindi na lang pakawalan? Bakit kinakailangan pa ilagay ni Jesus Christ yung yoke? Mamaya, ang ganda ng explanation yan sa point number 3. Kasi lalong masisira ang buhay ng isang taong walang nagme-mentor, walang accountability, walang submission kay Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Noong tinuro po sa akin yung pagbibigay sa expansion, aside po sa gusto ko din pong makatulong sa church, God reminded me that as His shepherd, who am I not to give for His kingdom, no? He reminds me that He is our ultimate source at lahat naman po ng meron ako ay galing at pahiram lang po sa akin ni Lord. God taught me to be obedient to glorify His name. As a first-timer po na magbigay po sa expansion, marahil gaya din po ng iba sa inyo, may takot din po ako na naramdaman na baka kapusin dahil isa din po ako sa provider ng family at during that time din po, nasa testing season din po ako ni Lord financially dahil yung previous employer ko po noon is hindi niya po nami-meet yung naging agreement po namin, no? But despite of my circumstances, alam ko po na nangungusap po sa akin si Lord na sundin at gawin ko po yung inuutos niya sa atin na siya na po ang bahalang mag-provide for my expansion. And praise God for His mercy and grace dahil hindi ko pa man po nabibigay yung para sa expansion ko, pero binibigay na po ni Lord yung mga nasa prayer request ko, no? At praise God din po dahil sinupply niya na din po agad yung kinupmit ko po for that expansion po. And through His will din po, no, by God's grace, God provided us clients at yung pinagpipray ko po para sa kapatid ko na magkaroon po ng stable job is pinrovide din po ni Lord. That time po talagang ipinagkatiwala ko na po talaga kay Lord yung work na ibibigay niya po para sa kapatid ko dahil gusto ko din naman po na yung will pa din po ni Lord yung masunod. And by His grace po, no, binigyan niya po ng opportunity si Kuya to work abroad. And nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil bago po umalis si Kuya, nadala ko po sila, yung family ko po and yung other relatives ko po sa church. Nakapakinig din po sila ng Word of God and nagkaroon din po kami ng quality time to bond with each other. And by God's grace din po and His provision, na-celebrate din po namin yung 50th birthday po ni Mami na matagal na din po namin pinagpe-pray. Ang mensahe ko po, no, sa lahat at paalala na rin po ito palagi sa sarili ko na obey God even in hard times dahil si Lord pa din naman po talaga yung nagsusupply ng pangangailangan po natin at surrender lang po natin lahat sa Panginoon dahil naniniwala po ako na anuman po yung pinagpe-pray po natin, si Lord pa din naman po talaga yung may final say sa lahat. I also reminded myself that I am not giving because I need something from God, but because it is written and He has already blessed me and given me the gift of life. Mga kapatid in Christ, I challenge you to do the same because the God who brought you into it is the God who walked you through it. I know that God will sustain us according to His will. I am Jeneline Reyes, one of the members of Amazing Hope Crossover Campus. Lastly, verse 29. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. How to turn pressure into pleasure? Paano ako magkakaroon ng tunay na kapahingahan? Una, come to Jesus. Pangalawa, submit to Jesus. Pangatlo, grow in Jesus. Pakitype nga po sa comment section, grow in Jesus. At kung ikaw naman kanina pa umaatin dito at alam mo yung 3 points na yun, itype mo para yung mga nahuli sa mga online pananambahan, makita nila, ito pala yung 3 points. Mabilis lang tandaan. Paano matuturn yung pressure into pleasure? Paano ako magkakaroon ng tunay na kapahingahan? Lumapit ka kay Jesus, mag-submit ka kay Jesus, lumago ka kay Jesus.
Why? We live in an information revolution. Information era. Isang click lang, halos lahat makikita mo na. Magkano to? Saan ako pwede pumunta? Anong gagawin ko? Halos lahat. Marami po tayong napapakinggan, marami po tayong natututunan, tad-tad po tayo ng information sa eskwelahan, sa Google, sa social media, kay AI. Pero hindi niyo po ba napansin? Maraming mga tao, hindi ko nila lahat, maraming mga tao, kahit tad-tad na sila ng information, malungkot pa rin. Nasubukan niyo po yun? Marami ako nakikita, tad-tad na ng information. As a matter of fact, nung natad-tad ng information, doon pa na-depress lalo. Doon pa nagkaroon ng anxiety lalo. Doon pa nagkaroon ng pagdududa lalo. Marami sa atin, ang daming information, tad-tad ng information, pero loko-loko pa rin, lasinggero pa rin, babaero pa rin, korap pa rin. Why? Because they are learning in knowledge, but they are not growing in Christ. Madaming mga tao maraming alam tungkol kay Jesus. Alam po kung sino si Jesus. Ang nanay niya dito sa mundo, si Mary. Ang kanyang foster father, si Joseph. Marami sa atin, alam natin si Jesus. Kilala natin si Jesus. But we are not growing in Jesus. Ang Greek po na ginamit po dyan ay manfano. Ibig sabihin, to increase one's knowledge to Jesus. Hindi kung kani-kanino ka dapat natututo, dapat sa salita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong manfano, to learn, to be taught, to learn by practice or experience, to acquire a custom, acquire a habit, to be informed, to understand, to comprehend. Paano ako matututo kay Jesus Christ? Number one, it requires teachability. I-type nyo nga po sa comment section, teachability. Yung learn. Pag sinabi pong learn niya, sabi ko, manfano, to be learned, to be taught. Mga kapatid, kung meron ka man hahabulin na learnings, na knowledge, yun po yung learnings at knowledge galing sa ating Panginoon. What's the gospel? Ito po yung buhay ni Jesucristo, yung kanyang pagtubo sa atin, yung kanyang death and resurrection. But in a wider sense, yung gospel po, it's the life of Jesus, the life and works of Jesus. Kaya kung meron ka mang gustong dapat matutunan para magkaroon ka ng tunay na kapahingahan, lumago ka sa iyong pananampalataya, you need to learn from Jesus. It takes a lot of teachability. Kung lalapit ka kay Jesus, kinakailangan handa kang matuto at magpaturo. Ibig sabihin, hindi ka lang masusunod. Dapat siya. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, teachable pa ba ako? O sarado na yung isip ko? Open ba yung isipan ko sa correction? Tama ba yung pagkakaintindi ko sa oras? Tama ba yung pagkakaintindi ko sa talento ko? Tama ba yung pagbibigay ko ng treasure ko? Kasi kahit anong tama mo, kung hindi yan tama sa salita ng Diyos, hindi tama yung kinukonsider mong tama. Because ang ating basihan ng tama, isang salita ng Diyos, hindi yung ating nilalaman ng ating mga puso. It requires teachability. How can I grow in Christ? It requires teachability. Lastly, it requires tenacity. The quality of being very determined. Pag sinabi pong tenacity, dalawang bagay, determination and persistence. I-type nyo nga po sa comment section, determination and persistence. Mga kapatid, ang pag-aaral kay Jesus, hindi po yan one time na, yay, nakapag-church na ako. Some of you nakapag-church ngayon. O tapos, next time na ulit mag-church, pagka nanghihina na ulit. Kapatid, pwede ko bang sabihin sa inyo to humbly and with love? Araw-araw dapat natin napapakinggan si Jesus. Yes, nakakapakinig tayo ng preaching every Sunday, pero meron po tayong tinatawag na daily devotion. Dapat tuloy-tuloy ang ating pagkakakilala sa ating Panginoon. May mga araw na may mga pinaghihirapan po tayo, o may mga mahirap po tayong pinagdadaanan, may struggle, pero dapat hindi po tayo tumitigil. Manatili po tayo, magpatuloy po tayo. Kahit hindi madali, stay committed. Why? Because real discipleship is not weekly. Real discipleship is not monthly. Real discipleship is not quarterly. It's not annually. Real discipleship, catch this. Real discipleship is daily. Consistent at committed. Why? Because when you stop learning from Jesus, you'll stop growing. And when you stop growing, you stop living. Maraming tao ngayon humihinga lang for the sake of existence, pero hindi na lumalago spiritually.
Maraming tao ngayon, nabubuhay na lang para sa trabaho, para sa pera, para na lang sa kasikatan, pero nananatili pa rin silang patay. Nananatili pa rin silang walang pag-asa. Nananatili pa rin silang immature. If you want to mature in life, if you want to mature as a Christian, you need to stay close to Christ. Be teachable. Yung tenacity natin, pataasin pa po natin. I remember sinabi ni Edwin Lewis Cole, sabi niya, don't forget, you're young only once, but you can live immature for a lifetime. Isang beses ka lang magiging bata, pero pwede kang maging immature sa mahabang panahon. Christians, let us be consistent in our quality time with the Lord. If you want to find rest, you need to come to Jesus, submit to Jesus, and do not just come to Jesus, you need to learn and grow in Jesus. So how to turn, as I end, how to turn pressure into pleasure, paano ako makakahanap ng tunay na kapahingahan sa mundong puno ng kasinungalingan na kapahingahan? Come to Jesus, submit to Jesus, grow in Jesus. Lastly, let me read with you yung isang yung verse 28 to 30. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, let me end with this. For my yoke is easy. Pakita nga po sa comment section. Easy. Come on, help me preach. Easy. For my yoke is easy, and my burden is light. Itype nyo po sa comment section, light. Easy and light. Yung salita pong easy, galing po yan sa salitang Greek na krestos, na ang ibig sabihin na useful. For my yoke is krestos. For my yoke is useful, profitable. Oy. For my yoke is good, agreeable. For my yoke is gentle. My yoke is kind. Oy, ang ganda nito. My yoke is obliging, gracious, good in character, disposition, virtuous. Yan po ibig sabihin ng krestos, na English word na easy. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Ibig sabihin po ng light, elapros. Nang ibig sabihin ay light, magaan, hindi mabigat. Now, makikita niyo po sa screen yung illustration na yan. Ang tawag po dyan sa yoke system, karaniwan po dalawang baka or ox na magkasama. Yung mas malaki po dyan, yan po yung mas trained na ox. Siya po yung nagli-lead, siya po yung nagsiset ng direction. Yung mas experienced na ox, siya po yung tumutulong na magdala ng load para maitawid po nila yung kanilang responsibility, yung kanilang duty ng maayos. Pareho silang may dala-dala, pero yung trained na ox at saka yung less trained, yung bago pa lang, light lang po yung kanyang dinadala. So basically, pareho silang may dinadala, pero ang pinaka may mabigat na dinadala, yung trained na ox. Pareho silang may bahagi doon sa kanilang pagdadala. Now, ito pong yoke system na to, ginamit pong illustration ni Jesus. Unang panahon, madaming ganyan sa kanila. Ginamit niya yung yoke system. Ito pong trained at saka less trained, or yung iba, zero pa, ang kanilang kaalaman, para ipakita na si Jesus Christ yung strong. Pinapakita ni Jesus Christ, siya yung merong experience. Tayo, sabi niya, parang ang sinasabi ni Jesus Christ dyan, tayong weaker, tayo yung kinakailangan matuto. Hindi ibig sabihin na walang responsibility. Hindi ibig sabihin na wala nang gagawin. Hindi ibig sabihin na hindi na magpipray. Hindi ibig sabihin na hindi na mag-church. Hindi ibig sabihin na hindi na magbabasa ng Bible. Hindi ibig sabihin na hindi na mananalangin. Hindi ibig sabihin na hindi na magbibigay sa church. Hindi ibig sabihin na wala nang gagawin sa Christian life. Yes, we are saved by grace alone, through faith in Christ alone, pero ang tunay na na-save, meron niyang gagawing mabuting gawa. Yan yung sinasabi po ng Bible. Si Jesus Christ ang nagli-lead, pero meron po tayong bitbitin. Kaya lang ang kagandahan, yung binibitbit o pinapabitbit sa atin ng Panginoon, easy and light. May responsibilidad po tayong sumunod sa ating Panginoon. Tandaan ninyo, ang kagandahan lang kay Lord, hindi ka ilulubog ng relationship mo kay Jesus. Take note, ito yung pinakamaganda as I end.
Yung text na binasa po natin na 28, 29, 30, punong-puno po siya ng personal pronoun. I-type nyo nga po sa comment section, personal pronoun. Actually, meron dyan mga word na I, me, my. I, me, my. I, me, my. Personal pronoun. There are actually 7 personal pronouns. Sa verse 28, 29, and 30 alone, sabi niya, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. What does it mean? Mayabang si Lord? What does it mean? Makasarili si Lord kasi I, me, my? No. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kay Jesus Christ lang, ini-emphasize niya akin, ako. Ini-emphasize ni Jesus na sa akin mo lang masusumpungan. Listen to this. Kay Kristo mo lang masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Kay Kristo mo lang masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Kasi kung hahanapin mo ito sa iba, kung hahanapin mo sa mundo, kung hahanapin mo sa pera, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa tao, sa negosyo, sa trabaho, kakapusin ka. Pero kay Jesus Christ, ino-offer niya ito as an unlimited access. Not just to the offer of rest. Because He is not just offering rest dahil meron siyang nahanap na nakuha na ng rest. Siya mismo si rest. Kung hahanapin mo sa iba, tiyak, wala ka pong mapapala. Tanungin kita ngayon, sa mga, as we end our series, sino po dito ngayon ang weary? Sino po dito ngayon ang pagod? Mag-type nga po kayo sa comment section ng pagod. Yan. Sige nga po, sino po dito ngayon ay may pinagdadaanan, feeling mo burden ka, nabibigatan? I-type nyo nga po sa comment section ngayon, nabibigatan. Please don't be shy. Lahat po tayo dumadaan dyan. Pagod, type mo. Anong nararamdaman mo ngayon? Nabibigatan. Ang tanong ko sa inyo ngayon, since nararamdaman niyo yung pagod at kabigatan, do you want to accept, listen to this very carefully, do you want to accept the offer of Jesus Christ na tunay na kapahingahan? Why? Bakit dapat mong tanggapin? Bibigyan kita ng reason. Kasi walang ibang nag-o-offer nito. Dito kayang ibigay ng mga department stores. Hindi ito kayang ibigay ng blue app, ng black app, at ng ano-ano pang mga application. Si Jesus Christ lang ang makakapagbigay ng tunay na kapahingahan. At ang pinakamataas na kapahingahan ay knowing na meron akong kalayaan kay Kristo. Kay Jesus Christ mo lang ito matatagpuan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa umaga, tanghali, hapon. Depende, anong oras po nakakapakinig itong kapatid ko ngayon. Some of us are going through tough times right now. Yung iba po sa amin napapagod, nabibigatan, nagugulumihanan. Pero Lord, ipaalala niyo po sa amin na ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa inyo. Kung ikaw ngayon ay may matinding pinagdadaanan. And if you want to have peace, hindi lamang ito kapayapaan na feeling, kundi yung kapayapaan na state. Kapayapaan na positionally, hindi ka nakaaway ng Diyos. Kasi lahat po tayo create ng Diyos, pero hindi lahat ng anak ng Diyos. Kung gusto mong maging anak ng Diyos, you need to be reconciled with Him through His Son, Jesus. And if you want na makipag-ayos kay God, kinakailangan mo lang una aminin. You need to admit that you're a sinner. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that I cannot make my life happy. I admit that I cannot have peace with you by doing good works. It is only through your Son, Jesus, that I can attain true peace, that I can attain true freedom. Lord, I am putting my faith in you. And starting today, Lord, I am confessing that I am a sinner. Aminin mo ngayon sa sarili mo makasalanan ka at kinakailangan mo ng tulong ng ating Panginoon. Lord, I pray for salvation, restoration, renewal, healing, and provision after provision. I speak breakthrough upon the lives of these people. Kung ikaw yung taong yan, i-claim mo sa panalangin ito, Lord, starting today, isinusuko ko ang aking buhay. I am committing my life to you and I am confessing that I am a sinner in need of a Savior. Starting today, Lord, mananampalataya ako sa inyo at susunod ako sa inyo. Maraming salamat po. At kung ikaw naman matagal ng Christian at meron ka matinding pinagdadaanan, I pray for restoration, renewal, healing, and provision, and breakthrough upon your life. Naman ang pinagdadaanan mo, tagumpay ka kay Kristo. From pressure to pleasure.
may you find rest in Jesus Christ alone. Salamat po, Panginoon, because we have an undefeated God. We have victory in Christ because Christ is an undefeated Savior and Conqueror. It's in Jesus' mighty name we pray. Lahat ng anak ng Diyos na sumabay sa panalangin na ito ay magta-type ng all caps na Amen and Amen. Come on, I want you to type that in the chat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung nanonood ka ngayon via phone or via laptop, palakpakan mo si Lord. Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Palakpakan mo si Lord at i-type nyo po sa comment section. If you have been blessed by this ministry, i-type nyo po sa comment section, I am blessed, at meron lang po akong pakiusap sa inyo. If you've been blessed, if you believe na itong message na ito ay naging blessing sa inyo, why don't you share this stream? I-click nyo lamang po yung share button dyan, i-share nyo sa timeline ninyo, i-share nyo po sa mga group chats ninyo, i-share nyo sa mga kaibigan, classmate, katrabaho, kamag-anak na sa tingin nyo nangangailangan din ng tunay na kapayapaan. At hayaan nyo ang mensaheng ito ang gamitin ng ating Panginoon para mabago ang buhay ng inyo po mga mahal sa buhay. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. Nagpapasalamat po ako sa 4 na linggo po ninyong pagsama sa ating pong April series entitled Undefeated Victory Through Christ Alone. Be excited because next week, we're gonna open up our brand new series for the month of May. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you next week. God bless you. God loves you.